Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Inggiterang Kapitbahay. Ang inggit ay isang damdaming nagaganap kapag wala o mayroong kakulangan ng isang tao ng isang nakakaangat na katangian, tagumpay o pag-aari. Naiinggit ang isang tao sapagkat ninanais at hinahangad natin ang mga bagay na hindi natin makuha-kuha subalit madali lang para sa iba. Narito na namang muli ang isang totoong kwentong katatakutan na may kinalaman sa inggit. Ano nga ba ang hindi magandang epekto nito sa buhay ng isang tao? At kung paano nito tayo nadadala sa pagkasakim sa mga bagay-bagay. Tuwang-tuwa ang pamilya ng Celestio dahil naipadala na ni Ginoong Harold ang malaking halagang pera para sa pinaplano ng pamilyang pagbili ng maliit na farm. Nakatira ang mag-anak ng Celestio sa isang papaunlad na barangay sa isang probinsya ng Mindanao. Nakatirik ang bahay ng nasabing pamilya, malapit lang sa bagong bayan kaya naman medyo matao na rin sa lugar. Malapit sila sa school, simbahan, pamilihan, munisipyo at bagong tayong mall na kauna-unahan sa lugar. Noon pa man na hindi pa ganun kasibilisado ang lugar, ay pangarap na nila ang magkaroon ng sariling farm upang magkaroon ng sariling negosyong mapagkakakitaan. Sa katunayan, ang pangarap na to ay nanggaling pa sa kanilang mga yumaong magulang na sina Ginoong Ronald at Ginang Isma Celestio. Naipasa lang sa kanila kaya naman kahit patay na ang mag-asawang Isma at Ronald ay naroon pa rin ang pagnanais ng mag-anak na matupad ang hangarin na yon. Nang matanggap ng binata ang balita mula sa kanilang amang si Ginoong Harold na nasa ibang bansa, ay dali-dali siyang umuwi ng bahay galing sa basketball court na kagagawa lang. 1 buwan na ang nakalipas. Ma, naka-receive na ako ng tawag galing kay Papa. Ngayon na raw darating yung pinadala niyang pera para pambayad dun sa farm. Sa labas pa lang ng kanilang bakuran ay nagsisisigaw na sa tuwa ang binata. Kaya naman hindi maiwasang marinig siya ng mga kapitbahay. Sa tabi kasi ng bahay ng mga Celestio ay merong tindahan kung saan madalas magtambay ang mga tsismos at tsismoso sa kanilang lugar. Nang marinig ni Aling Osha ang balita, ay dali-dali rin naman siyang napadungaw sa bintana. At nang makita niya ang nag-iisang anak, ay lumabas din siya ng pintuan. Anak, tara na muna rito sa loob ng bahay. Mag-almusal ka na muna. Katatapos ko lang magluto ng almusal. Habang sinasabi yun ng ginang ay tila nahihiya siyang napapatingin sa tindahan kung saan may iilang taong naroon na nakatingin lang sa kanilang pinag-uusapan. Nadinig kasi ng iilang tao ang tungkol sa sinabi ni Lius, kaya alam na ni Aling Osha na pagchichismisan na naman sila pagkapasok sa loob ng bahay. Kitang-kita ng ginang ang ilan sa tingin ng mga kapitbahay. Mga tingin na tila ba hindi natutuwa sa magandang kalagayan at mga pagpapala na nangyayari sa kanilang pamilya. Noon pa man ay ramdam na ni Aling Osha na ang ilan sa mga taong nakapaligid sa kanilang pamilya ay hindi totoo at mayroong lihim na pagkainggit o pagkainis. Ipinagsawalang kibo na lamang niya ang mga ito dahil para sa ginang ay wala naman siyang mapapala kung papatulan ang ganitong klase ng mga tao. Pagpasok ni Leo sa loob ng kanilang bahay, ay pinaupo siya kaagad ng kanyang ina upang muling kausapin. Anak, di ba't sabi ko naman sa iyo na kapag may patungkol sa mga ganoong bagay, maghinay-hinay ka ng pananalita. Alam mo naman ang mga kapitbahay natin. Napaismid ang binata matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina.
Kaya habang nakaupo siya sa malambot nilang sofa na kabibili lang din, ay napakamot ulo na lang siya bago tumugon. Hay nako ma, huwag niyo masyadong pag-iintindihin yung mga kapitbahay natin, no? Wala naman po tayong mapapala sa mga yan eh. Wala naman po silang ambag sa buhay natin. Maliban sa kainggitang kayo ni Papa. Tumabi ang ginang sa kanyang anak at inabutan ito ng pamunas matapos makita ang pawisang mukha't katawan. Wala naman kaming pakialam sa kanila, anak. Pero siyempre, mas okay na rin na tahimik na lang tayo, hindi ba? Ay, sa bagay, tama po kayo. Na-excite lang din kasi ako kanina, May. Sige na, magpunas ka na ng katawan at mukha. Baka matuyuan ka pa ng pawis. Tapos, mag-almusal ka na doon. Napangiti ng matipid ang binata habang pinagmamasdan ng kanyang ina pagtayo nito. Habang pinagmamasdan ng kanyang nanay ay hindi maiwasan ni Lius na mabilib sa katangian ng babae. Kahit kailan kasi talaga ay walang ibang hinangad si Aling Osya kundi maging tahimik ang kanilang pamumuhay. Pagkadaka ay tumayo na rin ng binata at sumunod sa kanyang ina, papunta sa kusina. Ma, bakit ganun? May mga tao talaga na hindi nawawala ang inggit sa katawan, no? Likas na pa sa tao yun? Huwag natin silang sisihin, nak. Dahil hindi rin naman nila kasalanan yon. Mas pagtuunan na lang natin ang pansin ng mga plano ng pamilya natin para na rin matupad ang gusto ng mga namatay mong lolo't lola. Sa bagay, tama po kayo. Mas masarap mabuhay ng Walang kainggit-inggit sa katawan. Siya nga po pala, anong oras po tayo pupunta sa bayan? Sasamahan ko pa po ba kayo? Sabay na naupo ang mag-ina sa tapat ng hapagkainan at pagkatapos ay halos magkasabay din silang nagsandok ng makakain. Pagkatapos noon ay nagtimpla na rin muna ang ginang ng kapeng maiinom para sa kanya at gatas naman para sa kanyang uniko iho. Kung hindi ka abala mamaya di pwede ka namang sumama. Wala ba kayong laro? mga 4:00 pa po ng hapon ang laro namin ulit, ma. Anong oras po ba yung plano niyong pagpunta sa bangko? Siguro mga 2:00. Tatapusin ko pa rin kasi yung tinatahi kong damit para sa poon. Sumubo ng makakain ng binata at uminom ng gatas, habang nakikinig at nakatingin sa kanyang ina. Sasama na lang ako sa bangko pero kapag nagpunta na kayo sa farm mauna na po akong umuwi para makahabol ako sa paglalaro. Sige anak, mainam. Isasama ko na lang din si Chong Salim mo para pagpunta sa farm may makasama ko. Sige po ma, kayo pang bahala. Pagkatapos nilang mag-usap ay tahimik nang kumain ng almusal ang mag-ina. Pagkalipas ng ilang pang saglit matapos silang mag-agahan ay naglikpit na kaagad ng pinagkainan ang ginang. Si Lius naman ang naghugas ng mga ginamit nilang pinggan habang ang kanyang ina ay nagpatuloy na sa pananahi. Sa mga lumipas pang oras ay gumawa pa ng ilang gawain ng binata habang naghihintay ng oras. Nang matapos na siya at makapagpahinga na rin ng sapat ay nagdesisyon na siyang maligo para mapreskuhan ang katawan. Pagkatapos ay nagtambay na muna siya sa kanyang kwarto habang hinihintay ang ina na ayain siyang magpunta sa bayan. Habang nagpapalipas ng oras ay napadungaw si Leo sa bintana at sinilip ang labas ng kanilang bahay. Mula sa bintana ng kanyang silid ay tanaw na tanaw ang tindahang pinagtatambayan ng mga tsismos at tsismoso nilang kapitbahay. Eksaktong pagdungaw sa bintana ay hindi inaasahang nagtama ang mga mata nila Aling Rahima, ang ina ng matalik niyang kaibigan na si Naser. Nakikipagbalik-taktakan noon ang ginang sa mga katsismisan nito at napatingin sa kanya.
Halos ilang segundo rin silang nakatinginan hanggang sa biglang nag-iba ng tingin si Aling Rahima. Tumalim ang mga mata nito habang nakatitig sa binata. Nang mga sandaling yon, pakiwari ni Leos ay para siyang tinutunaw ng mga tingin ng ginang, kaya naman napailag siya ng tingin at pasimpleng ngumiti ng pilit. Ilang saglit pa'y nawala rin ang nakakatunaw na tingin ng ginang at napalitan din ito ng ngiti. Subalit sa isip-isip ng binata ay napaka-weirdo ng ganoong bagay. Para namang nangangain to mga tingin ni Aling Rahima. Kung di ko lang siya kilala at kung di ko lang best friend yung anak niya pag-iisipan ko na rin ng masama to Kaagad ding umalis si Leo sa bintana matapos makipagplastika ng ngiti sa ginang. Humiga na lang siya sa kama habang naghihintay sa pagpunta nila sa bayan. Napaisip ang binata matapos niyang maalala ang mga tingin na nakakatunaw ni Aling Rahima. Kung hindi lang mabait sa pamilya nila ang ginang, ay may isip na rin niyang mayroon itong lihim na inggit sa kanila. Hindi rin kasi malabong mangyari dahil madalas makisalamuha si Aling Rahima sa mga tsismos at tsismosong nasa tindahan. Maya-maya pa nga, sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni ay nadinig na ni Leo ang pagkatok ni Aling Osya sa kanyang silid. Nak, magbihis ka na at mag-aasikaso. Aalis na tayo. Parating na si Chong Salem mo. Sige po ma, eto na, magbibihis na po. Wala na ngang inaksayang oras ang binata. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at nang matapos na'y muli siyang dumungaw sa bintana at sinipat ang tindahan. May mga tsismosa pa rin nakatambay doon, subalit wala na si Aling Rahima. Ang tindi rin ng mga taong to. Parang pagtatambay na lang talaga sa tindahan ng mga pinagkakaabalahan nila sa buhay. Pagkasabi niyang yon, ay eksaktong muling kumatok ang kanyang ina sa nakasarang pinto ng kanyang silid, dahilan para mapalingon siya sa dakong yon. Alis na. Nandiyan na sa baba ang Chong Salem mo. Nang muling mapasulyap ang binata sa labas ng bintana, ay nakita nga niya ang lumang sasakyan ng kanyang tiyuhin. Napangiti siya at napatakbo palapit sa pinto ng kanyang silid at saka ito binuksan. Tara na ma! Habang tahimik na lumalabas ng bahay ang mag-ina, ay pansin nilang pinagtitinginan na naman sila ng mga taong nasa tindahan. Nang pasimpleng iginawi ni Leos ang tingin sa mga naroon, ay doon nga niya nasilayan ang mga tingin nitong halatang hindi natutuwa sa kanila. Grabe to mga to. Nang mapagawi naman ang tingin ng binata sa kanyang ina at tiyo, ay ramdam niya ang katahimikan at kababaang loob ng mga ito. Kaya napangiti siya at pasimpleng napahanga na naman sa magulang at tiyuhin. Chong, good afternoon po. Mukhang bibili ka rin ng sasakyang bago ah. Sinadyang lakasan ng binata ang kanyang pagsasalita para marinig ng mga inggitera nilang kapitbahay na noong mga oras nga yon ay lalong napaismid at hindi natuwa. Pansin na pansin nilang mag-anak ang mga bulungan ng kapitbahay, kaya naman hindi na umimik pa si Aling Osya habang ang kapatid naman niyang si Chong Salem ay napangiti naman sa kanyang pamangkin. Pagpasok nila sa loob ng kotse ay kaagad pinaandar ng Ginoo ang sasakyan. Nabugahan pa nito ng itim na usok ang mga nasa tindahan kaya nagtakbuhan ng mga ito paalis para makaiwas sa usok. Tuwang-tuwa naman si Leos pagkakita sa mga tsismosang tila binombahan ng usok. Ay, kayo talaga magtiyuhin, no? 2:30 ng hapon ay nakarating na nga sila sa nag-iisang bangko sa bayang yon.
Ilang oras din ang kanilang itinagal dahil sa dami ng tao at nang makuha nila ang pera ay nagtungo na kaagad sina Aling Osya at Chong Salem sa lupaing bibilhin nila na ilang kilometro rin ang layo sa kung saan sila nakatira. Si Lius naman ay bumalik na sa kanilang lugar dahil meron pa silang basketball game. Nang matapos na ang laro ay kaagad dumiretso ang binata sa kanilang bahay sa pag-asang naroon na ang kanyang ina at tiyuhin. Subalit sa malayo pa lang ay napansin niyang wala pang tao sa kanilang bahay dahil nakapatay pa maski ang ilaw sa labas ng kanilang bakuran. Habang naglalakad si Lius palapit sa kanilang bahay ay hindi niya maiwasang mapalinga sa tindahang katabi nito. Katulad pa rin ng tipikal na oras at araw, hindi mawawala ang mga tao roon, lalo na ang mga number 1 na tsismoso at tsismosa sa kanilang lugar. Nang mga oras na yon, ay tila ba nakaramdam ng kakaibang pagkailangang binata. Matapos niyang makita ang 3 katao na eksaktong nakatingin na sa kanya. Pagkatapos siyang makita ng 3 kababaihan, ay biglang tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang masisigla nitong mukha ay nawala sa isang iglap. Nanahimik din ang mga yon na pagkalaon ay biglang nagbulungan na halatang halata naman kung sino ang pinag-uusapan. Parang tanga naman talaga tong mga to. Lumakad na lang ng tahimik ang binata papasok sa kanilang bakuran at hindi na pinansin ang mga kababaihan sa tindahan. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng kanilang bahay, ay binuksan niya rin kaagad ang switch na nasa gilid nito para magkaroon ng liwanag sa labas ng bakuran. Eksakto rin na nakatanggap siya ng text message galing sa ina. Baka gabihin na kami, anak, at doon na lang ako dediretso sa bahay ni Chong Salim mo kapag nagkataon. Magluto ka na lang ng pagkain dyan para may hapunan ka. Napakamot ulo ang binata matapos mabasa ang mensahe ng kanyang ina. Pagkatapos noon ay binuksan na niya ang pinto at pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang kwarto. Nagpunas ng katawan at nagpalit ng damit. Ilang saglit pa'y muli siyang dumungaw sa bintana ng kanyang kwarto at tinanaw ang tindahan. 2 kababaihan na lang ang naroon ng mga oras na yon. At nang mapabaling siya ng tingin sa isang nabili, ay doon niya lang napansin ang matalik na kaibigan. Sir! Pare! Kinawayan niya ang kaibigan pagkalingon noon sa kanyang kinaroroonan. Napangiti naman din si Nasir at pagkalaon ay napakaway din. Tayo mo ako dyan sa baba, pre! Wait lang ha! Sige pare, bilisan mo! Pinamamadali ni mama tong pinabili niya sa akin eh! Bilis! Mabilis na lumabas ng kwarto si Lius at nagtungo sa labas ng kanilang bakuran. Doon ay naabutan niya ang matalik na kaibigan na naghihintay sa kanilang gate. Eh bakit ba bigla ka nawala sa court, pre? Nagaya pa naman yung tropa na mag-iinuman. Napaismid at napahimas batok lang si Lius bago pagbuksan ng gate ng kaibigan. Sus, alam mo namang hindi ako mahilig mag-inom ng alak, no? Ay, teka, nagmamadali ka ba? Oo, pre. Itong pinabili ni mama, kailangan na kailangan. Bakit? Ano bang meron? Wala, mag-food trip tayo dito sa bahay. Wala sila mama eh, ako lang tao rito. Magluluto ako ng marami ha, dito ko na kumain. Dito ko na rin matulog. Malamang kasi bukas pa sila uuwi eh. Ay, ganon? O sige, sabihin ko kay mama. Bakit? Nasaan ba sila Tita Osya? Doon nga sa farm na binili namin. Ngayon kasi sila nagkabayaran eh. O sige na, yatid mo na yan para makapunta ka na kaagad dito. Hindi ka na pumupunta dito sa bahay eh. Namimiss na kita. Ay, pusang gala. Parang magkasama lang tayo kanina eh.
O siya, sige. Ihatid ko nito tapos magpapaalam na rin ako. Ayoko rin namang uminom ng alak eh. Dito na lang ako pupunta sa inyo para tsumibog. Oo nga, mainam pa pre. O sige, basta damihan mo at saka sarapan mo yung luto para busog-busog tayo mamaya. Oo naman no. Para ka namang hindi pa nakakain dito sa amin ng maraming beses. Sige na, bilisan mo na lang para maabutan mo pang mainit yung pagkain. Dumiretso ka na lang dito hindi ko na ilalak ng gate. Sige na, atid mo na yan. Eto na nga, nanginginig pa boss. Baliw. Sige na, lakad na. Nag-apiran muna ang matalik na magkaibigan at pagkatapos ay kaagad na ngang tumakbo palayo si Sir. Habang tinitingnan naman niya si Leos papalayo, ay biglang napasulyap ang binata sa dalawang kababaihang natirang nag-uusap sa tindahan. Katulad ng dati, hindi maganda ang tingin ng mga ito sa kanya na parabang nililibak ang kanyang pagkatao. Dahil doon ay naisip ni Leos na gumanti rin ng masamang tingin sa mga ito. Bigla siyang sumeryoso ng muka kasunod ng pagsalubong ng kanyang mga kilay. Iniyukod din niya ng bahagya ang ulo para mas maaninag ng mga babae kung gaano siya katalim tumitig ng mga sandaling yon. Matagal niyang sinamaan ang tingin ng dalawang babae hanggang sa mailang ang mga ito't mangilag ng tingin sa kanya. Nang nananahimik ang dalawang babae at hindi na nakatanaw pa kay Leos ay saka na tumigil ang binata. Dahil doon ay napangiti siya at nagdire-diretso na pabalik sa loob ng kanilang bahay habang nasisiyahan sa nangyari. Mga takot din naman pala kayo mga inggiterang kapitbahay. Habang napapangiti, ay sinundan pa niya ng tingin ng dalawang babae na nung mga oras na yon ay umalis na rin sa tindahan. O natakot din man pala yung mga bruhang yun Mga visit sila. Buti rin talaga wala si mama At least, nakaganti man lang ako. Kaso kung nandito si mama at nakita ako, nakko, baka masermonan pa ako ng todo nun. Nang nasa kusina na, habang hinihintay ang matalik na kaibigan ay nagluto na nga ng masasarap na pagkain ng binata. Adobong manok, pritong bangus at kalamares. Hindi naman nabago mga ganong pagluluto sa kanilang bahay dahil palaging may imbak sa kanilang refrigerator. Sa lugar kasing yon, halos iilan lang silang mayroong ganoong appliance. Kaya naman marami rin talaga ang naiinggit sa pamilya ng Celestio. At katulad nga ng palaging bilin ni Aling Osya kay Leos ay wag na lang pansinin ng mga ito. Subalit kung minsan katulad ng nangyari kanina, ay hindi maiwasan ng binata na umalma laban sa mga taong tila galit na galit at inggit na inggit sa kung anong meron ng pamilya nila ngayon. Ay, hindi naman namin kasalanan kung umasenso yung buhay namin. Malamang si Papa may magandang trabaho sa abroad. Nagsikap siya sa buhay at hindi inuna ang pagtingin at pagsilip sa buhay ng ibang tao. Napasintimyento tuloy ang binata ng mga sandaling yon habang tinatapos ang pagluluto. Natigilan lang siya sa pagkausap sa sarili nang marinig na tumunog at bumukas ang kanilang gate. Eksakto rin na pinatay na niya ang kalan matapos makitang luto na rin ang kalamaris na niluluto. Ilang saglit pa'y nadinig na niya ang boses ng matalik na kaibigan habang papasok yon sa loob ng kanilang bahay. Pare, Leos! Nandito na ako! Papasok na ako Sige pre, diretso ka na. Nandito ako sa kusina. Hindi pa man natatapos si Leo sa sinasabi ay nakita na niyang pumasok ang matalik na kaibigan sa kusina. Ngumiti ito't lumapit sa kinaroroonan niya habang tila lumalanghap ng mabangong amoy ng ulam. Namiss ko tuloy yung amoy ng pagkain dito. Ano ba yan, kalamares? Oo pare, kalamares, pritong bangus at saka adobo. Magsandok ka na lang dyan ang kanin mo. Tara, kain na tayo. Katulad ng napag-usapan, nagsabay nga sa paghahapunan ang magkaibigan
At talagang naubos nga nila ang kanin na laman ng kaldero dahil sa dami ng kanilang nakain. Walang natira sa kalamares at iilan na lang ang natira sa pritong bangus at adobong manok. Pagkatapos nilang maggapunan habang naglilinis ng mga pinagkainan ay marami silang napag-usapan ng gabing yon na nakakatuwa sapagkat ngayon lang din nila ito napag-usapan ulit. Sa tuwing nasa court kasi silang dalawa at magkasama ay panay basketball na lang ang napag-uusapan nila kasama ang iba pang mga kaibigan. Isa sa mga naungkat sa usapan nila ay ang noong madalas nilang pagsasama nung sila'y nasa elementarya pa lamang. Noon kasi ay halos gabi-gabing natutulog si Naser sa bahay ni Leos. Nang nasa kwarto na sila, matapos ang paglilinis sa kusina ay kaagad napasalampak si Naser sa kama. Namiss ko rin tong kama na to, pre. Putik ka. Ganun na ganun pa rin yung amoy ah. Amoy bantot pa rin. Napakunot noo at napanguso si Leos bago sumagot sa matalik na kaibigan. Baliw. Nagpalit na ako ng kama last year pa, no? Nandun na sa bodega yung kamang hinihigaan natin dati. Nagpalit ka na pala ng kutsyon. Bakit parang pakiramdam ko ganun pa rin yung lambot? Akala mo naman kahapon ka lang hindi natulog dito. Tagal na kaya. Simula yata nung umalis si papa ko papuntang ibang bansa. Hindi ka na rin natulog noon dito Napaisip si Naser dahil sa sinabing yon ng kanyang kaibigan. At pagkatapos ay muling natuon ang atensyon nito sa kama na pinisil-pisil pa dahil sa lambot nito. Kung binago mo na to, bukod sa lambot, bakit ganun pa rin yung amoy? Baka sarili mo na inaamoy mo. Uy, sira ulo. Hindi naman ako mabaho, no? Amuin mo pa ako. Saka pumesto ng pasandal si Naser sa unahan ng kama at hinubad ang damit niya. Pagkatapos noon ay pinunas niya sa katawan ng nasabing damit para matanggal ang ilang pawis sa katawan. Bilis, amuin mo na ako. Uy, bahala ka dyan. Matulog ka na nga. Binato ni Leos ng una ng kaibigan at pagkatapos ay nahiga siya ng patalikod dito. Inabot niya rin ng kamay ang electric fan para mas matutok sa kanila ang lamig at pagkatapos ay lumingon siya sa bandang bintana. Okay lang ba na nakabukas yung bintana? Okay lang naman. Huwag mong sabihing naniniwala ka pa rin sa aswang ha. Kaya gusto mong nakasara yung bintana. Tangik, hindi. O sige na, bahala ka na nga dyan, matutulog na ako. Hindi na halos natapos ng binata ang sinasabi dahil nagulat siya na biglang yumapo si Naser sa kanya. Dahil sa nangyari ay bigla tuloy nakaramdam ng kakaiba si Leos. Para bang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba, pero hindi niya naman nagawang makakibo ng mga oras na yon. Nagpikit-pikita na lang siya at nagtulog-tulugan hanggang sa ilang saglit pa'y nakarinig na siya ng may hinang hilik mula sa kaibigan. Dahil doon ay marahan niyang inalis ang pagkakayapos ng kaibigan at saka umayos ng pagkakahiga. Hinarap niya rin si Naser at mahinang pinalo ang balikat. Uy, pre, tulog ka na? Nagpatuloy ang mahinang paghihilik. Nahalatang tulog na nga talaga agad ito. Dahil naman doon ay napaismid na lang si Leos habang napapailing itong pinagmamasdan. Ilang saglit pa nga'y tumalikod na siya rito at tinakpan na lang ng unan ang mga tenga upang hindi na marinig ang hilik nito na unti-unti nang lumalakas. Oo nga pala, masandal tulog nga pala tong si Naser. Hanip talaga tong tao na to. Pero ang lakas niya humilik Hilik ng mama. Nang mga oras na yon, ay pinilit na rin ng binata na makatulog kahit nahihirapan siya dahil sa ingay ng paghilik ng matalik na kaibigan. Magkagayunman, makalipas din ng ilang minuto matapos makatulog ni Naser ay nakatulog na nga rin si Leos.
Sa kalagitnaan ng mahimbing nilang pagtulog ay biglang umihip ang malamig na hangin. Mula sa bintanang nakabukas ay gumapang ang hangin patungo sa kinaroroonan ng magkaibigan. Nang dumampito sa balat ni Leos ay hindi sinasadyang nagising siya dahil sa kakaibang lamig na hatid ng hangin. Pagbulat ng kanyang mga mata ay nakatingin kagad siya sa bintanang nakabukas dahil nakita niyang tinatangay ng malamig na hangin ng kurtina. Naisip niyang tumayo para isara ang bintana, subalit hindi kaagad siya nakabangon sa kama sapagkat nakatanday sa mga hita niya ang natutulog na sina Sir. Bukod doon ay mahigpit din itong nakayakap sa kanyang katawan, habang ang muka ay nakasiksik sa kanyang braso. Napaungot siya matapos ma-realize ang kanyang kalagayan. Ang bigat mo na, Sir. Marahan niyang inalis ang kaibigan sa tila pagkakadagan sa kanya para hindi ito magising. At pagkatapos ay nagtungo siya sa bintana para isara ito dahil sa lamig na hatid ng hangin mula sa labas. Napadungaw pa muna ang binata sa labas ng bahay at napasilip sa tindahan na sarado na ng mga oras na iyon. Nang masara na ang bintana ay bumalik na kagad siya sa higaan, ang kaso lang ay bigla rin naman siyang naihi ng mga oras na iyon. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at iniwan lang na nakabukas ang pinto. Pagbaba sa unang palapag ng bahay ay tinungo niya kaagad ang banyo para umihi. Nang matapos na sa pag-ihi ay umakyat na kaagad siya sa hagdanan at bago makarating sa kanyang kwarto ay natigilan siya dahil mayroon siyang napansing tao na nakatayo sa harap ng pintuan ng kanyang kwarto. Matagal na napatingin doon ang binata upang kilalanin kung sino ang nakatayong nilalang sa pintuan ng kanyang kwarto. Doon ay napansin niya ang puting-puti nitong damit na tila bagong labas sa kaputian. Mahaba ito na parang dress. Nang umakyat ang tingin niya ay doon niya rin nakita ang mahaba na mga kulot na buhok na nagniningning naman sa pagkaitim. Pilit niyang inaninag ang pagmumukha ng babae, subalit dahil sa haba ng bangs nito ay hindi niya makilala kung sino. Ang nakangiti lamang kasi nitong bibig ang naininag niya sa mga oras na iyon. Bukod doon ay namumutla rin ng mga balat nito, habang ang mga mahabang kuko sa paa at kamay nito ay nangingitim. Matapos mapagtanto ng binata na hindi normal ang bagay na iyon, ay napaatras siya ng marahan hanggang sa makarating sa unang baitang ng hagdanan. Ang kaba ay biglang sumilay sa kanyang puso. Ang lamig na kanina pa niya nararamdaman magmula nang dumampi ang malamig na hangin sa kanyang katawan ay mas lalong nangibabaw. Unti-unti siyang pinanayuan ng balahibo hanggang sa mapayakap siya sa sarili. Sino ka? Hindi umimik ang babaeng walang pagkakakilanlan. Ngumiti lang ito ng makahulugan hanggang sa ang ngiti na yon ay bigla na lang napalitan ng pagsimangot. Kasunod noon ay biglang bumigat ang pakiramdam ni Leos. Hanggang sa ang sinasabing imahe ng babaeng hindi makilala ay unti-unting humakbang. Sa bawat paghakbang nito'y naglalagatukan ng mga buto ng babae na parabang anumang oras ay matatanggal o magkakahiwa-hiwalay. Sir! Habang tinatawag niya ang pangalan ng matalik na kaibigan, ay unti-unti namang umabanti ang hindi makilalang babae. At katulad pa rin kanina, naglalagutukan ng mga buto nito. Nang nasa tapat na ito ng baitang ng hagdanan kaharap si Leos na nasa pinakababa naman, ay bigla itong nagbend na parang isang gagamba. Nang umiktad ang buhok ng nasabing babae ay doon na nga nasilayan ni Leos ang mukha nito na dahilan ng matindi niyang pagkasindak. Galit na galit ang nanlilisik nitong mga mata. Ang ilong ay panay tulo ng dugo habang ang bibig ay naglalaway na parang isang asong ulol.
Kasunod noon ay bigla itong sumigaw ng ubod lakas, kasabay ng mabilis na paggapang paibaba na parang isang gagamba. Dahil doon ay buong sindak na napasigaw ang binata, habang pilit na tinatakasan ng nakakatakot na nilalang. Naser! Gising! Tulong! Halos ilang ulit na nadapa si Lius pero ilang ulit din siyang mabilis na bumabangon para lang matakasan ang nakakatakot na nilalang. Nang nasa pinto na siya, ay pilit niyang binubuksan ito. Subalit dahil sa takot at panginginig ng kalamnan, ay hindi niya mabuksan kaagad ang seradura. Tulong! Tulong! Palitan ng pagsulyap ang binata sa pinto at sa nakakatakot na nilalang. Nang makita niyang malapit na ang nasabing nakakatakot na babae, ay napaupo na lang siya at napapikit habang napapayak at humihingi ng tulong. Nang sasakmali na siya ng malagagambang babae, ay bigla naman siyang hinatak ni Naser na humahangos din ng mga oras na yon. Kaagad siyang inalalayan ng kaibigan papunta sa kusina. Anong nilalang yun? Subalit sa halip na sagutin ni Lius ang matalik na kaibigan, ay bigla itong napahagulgol sa bayakap ng maigpit. Hindi naman kaagad nakaimik si Naser, at dahil sa nakita niyang matinding takot mula kay Lius, ay niyakap na lang din niya ito ng maigpit at saka inalo-alo. Natigilan lang ang magkaibigan dahil mula sa sala ay narinig nila ang nakakatakot na ungol ng babaeng tila alagad ng kadilimang sumalakay kanina. Nang mga oras ding yon ay halatang papunta na rin ito sa kanilang kinaroroonan. Pare, umalis na tayo rito. Ano bang bagay yun? Hindi na ako makagalaw sa takot, pre. Nang maramdaman ni Naser ang panginginig na mga kalamnan ng matalik na kaibigan dahil sa takot, ay ipinasanan niya si Lius. Anong ginagawa mo? Pumasak ka na, bilisan mo, pre. Dahil doon ay wala nang nagawa si Lius kundi pumasa na nga sa matalik na kaibigan. Kaya bago pa sila makita ng babaeng animoy gagambakong gumapang, ay nakaalis na sila sa kusina. Mula sa pintuang papunta sa likod bahay ay nakalabas ng bahay ang matalik na magkaibigan. Pagsulyap nilang dalawa mula sa pintong iniwan nilang nakabukas, ay muli nilang nakita ang nakakatakot na wangis ng babaeng tila kampon ng kadiliman. Umalis na tayo, pare! Umalis na tayo! Sige, ito na! Dali-dali nang lumabas ng bakuran ng magkaibigan at tumakbo sila palayo sa lugar na yon. Nang mapasulyap si Lius ay natanaw niya pa ang nakakatakot na nilalang na biglang tumayo sa tapat ng tindahan at pagkuwan ay biglang ngumiti sa kanya ng makahulugan. Napapikit na lang siya habang maigpit na nakakapit kay Naser habang pasan-pasan siya. Dahil sa nangyaring yon, ay nagtungo na lang sila sa bahay ni Naser kung saan na mga oras ding yon ay hindi niya naabutan ng ina. Nasa kabilang bayan nga pala ito dahil nakikipaglamay sa isa sa mga kasamahan nila sa mga samahan ng kababaihan. Pare, kung ano man yung nakita natin o yung nangyari, wag na lang natin sabihin kina mama o kahit kanino kasi baka hindi rin tayo paniwalaan eh. Kahit ako, hindi rin makapaniwala eh. Yung mga nakita natin, parang pakiramdam ko panaginip lang tong lahat ng to eh. Dahil sa takot, ay magkayakap na humiga ang magkaibigan sa kama ni Naser. Doon, kahit papaano'y nakatulog sila na maayos, at napamulat na lang matapos silang gisingin ni Aling Rahima, at kasama nito si Aling Osya at Chong Salem. Nang ayain na si Lius ng ina na umuwi ng bahay, nung una ay nag-aalangan pa siya. Subalit nang sinabi ni Naser na sasamahan siyang pauwi sa kanila, ay napapayag na rin ang binata. Kinagabihan, nilagnat ng husto si Lius dahil sa traumang nangyari sa kanya. Maganda pa naman sana ang hatid na balita ng kanyang ina dahil sa farm na nabili nila. Kaya lang ay dahil sa nangyari ay hindi magawang makapag-celebrate ng pamilya.
Tumagal ng 1 linggo ang karamdaman ng binata hanggang sa dumating sa puntong nagdidiliryo na ito't parang nababaliw dahil sa kung ano-anong nakikita. Palagi nababanggit ni Lius ang tungkol sa babaeng malagagamba na lagi siyang mukhang sinasaputan tuwing matutulog siya, kaya naman natatakot na ring matulog ang binata. Napilitan ng kanyang ina na painumin siya ng sleeping pills, subalit hindi rin naman naging ganoon kaepektibo ang nasabing gamot. Dahil sa pag-aalala sapagkat kahit ilang ulit na ipinagamot sa doktor si Lius ay tila hindi ito gumagaling, hanggang napilitan na ngang sabihin ni Nasser ang nangyari noong gabing natulog siya sa bahay ng mga Celestio. Hindi na rin kasi maganda ang lagay ng matalik niyang kaibigan at ayaw niyang mas lumala pa ang kalagayan ni Lius. Aling Osya, may sasabihin po sana ako. Dapat po, matagal ko na tong sinabi habang hindi pa malala yung kalagayan ng anak niyo eh. Kaso, napilitan lang akong ilihim yun dahil si Lius. Wag na wag ko raw pong sasabihin to sa inyo. Ano bang sasabihin mo? Doon nga matapang na inihayag ni Nasser ang nangyari noong gabing yon, kung paano nila nakainkwentro ang malagagambang babaeng may nakakatakot na itsura. Nang malaman yon ni Aling Osya at Chong Salem, ay humingi kagad sila ng tulong sa tinatawag na may galing. Ito yung mga taong may kakayahang manggamot sa mga karamdamang hindi maipaliwanag ng sensya. Dahil doon ay napag-alaman ngang nakulam si Lius na ikinagulat ng kanyang pamilya. Sino naman pong walang pusong gagawa nito sa anak ko? Bakit nila kukulamin ang anak ko? Kaya nga po napakasama naman ng taong gagawa nun dahil sobrang bait ng pamilya Celestio. Simula bata pa lang ramdam na ramdam kong itinuring na nila akong kapamilya nila. Sana po maparusahan ang gumawa nito sa best friend ko. Nang gabing yon ay walang inaksayang oras ang Ginoong may galing. Habang mahimbing na natutulog si Lius ay isinagawa niya ang mga orasyon. Ilang saglit pa'y biglang napadilat si Lius at pagkatapos ay bigla na lang bumangon sa kinahihigaan. Tumalim ang mga mata nito at bigla na lang ding nangitim ang ilalim ng mga mata. Ang labi niya, mga kuko sa kamay at sa paa ay nangitim rin. Nang wisikan nito ng Ginoong may galing, nang gamit niyang itim na asin ay biglang nagkakawag sa sakit ang binata at nagsisisigaw, subalit iba ang tinig nito. Para yung pinaghalo-halong boses na tila galing sa hukay. Inutusan ng Ginoong may galing na magsalita ang kumulam na nasa katawan ni Lius na mga oras na yon. Subalit nung una ay nagmatigas ito. Pero nang sunod-sunod ng wisikan ng Ginoo ang katawan ng binata, ay parang nanghina ito sa sakit. Nasasaktan ang anak ko, Ginoong may galing. Baka po, kung mapano si Lius. Sa kabila ng kanilang mga pangamba ay ipinayo ng Ginoong may galing na huwag matakot sapagkat ang katawan ng kumulam kay Lius ang nasasaktan at hindi ang katawan ng binata. Ilang saglit pa dahil sa hindi na matiis pa ng kumulam kay Lius ang sakit na nararamdaman ay napilitan na itong magsalita. Tigilan mo na. Nasasaktan ako. Ayaw ko na. Sige, aminin ko na. Ako si Rahima. Tama na! Tama na! Babawi ko na ang kulam. Nagawa ko lang naman to dahil sa inggit ko sa pamilya nila. Pareho namang ng ibang bansa ang aming mga asawa, pero bakit sila ang mas pinagpapala kesa sa amin? Tigilan mo na ito! Nagulat si Aling Osya sa kanyang mga narinig. Subalit nahabag naman ng ginang para kay Nasser na anak ni Rahima.
Hindi sukat akalain ni Nasir na magagawa ito ng kanyang ina sa mga taong naging mabuti sa kanila. Ang pamilya Celesio din kasi ang dahilan kung bakit nakapangibang bansa ang tatay ni Nasir. Pagkatapos ng pag-aming yon, ay nawala ang kulam at tuluyang gumaling si Lius. At dahil sa pangyayaring yon ay naging maganda na ang pakikitungo ng mga kapitbahay ng Celesio. Sa sobrang kahihiyan naman dahil sa ginawang kahihiyan ni Aling Rahima ay hindi na nagpakita pa si Nasir sa matalik na kaibigan. Bago ito umalis sa kanilang barangay at magtungo sa Luzon ay nag-iwan lang ito ng isang sulat kay Lius na binasa ng binata noong tuluyan na siyang nakarecover. Pare, kapag nabasa mo ang sulat na ito, malamang Wala na kami sa lugar na yan. Malamang din, nabalitaan mo na ang ginawa ng mama ko sa iyo dahil lang sa inggit niya sa kung anong blessings na natatanggap ng pamilya niyo. Alam mo, Lius, ako, masayang masaya ako kasi nakikita ko kayong pinagpapala. Pero mas naging masaya ako kasi nalaman kong magkapareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Kaya lang, dahil sa nangyari, wala na talaga ako mukhang mayaharap sa iyo, lalo na sa pamilya mo. Mahal na mahal kita. Kaya lang dahil sa nangyari, hindi ko kayang magpakita sa iyo kahit anong gawin ko. Matapos malaman ni Lius ang tungkol doon, ay sinubukan niyang hanapin si Nasir kaya nagtungo rin siya sa Maynila. Ilang taon din ang lumipas bago muling magtagpo ang landas nila. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay may asawa't anak na si Nasir. Wakas!